taon. Would that be correct? How long would it take? Around 9 months, Sir Chair. 9 months. So, kung hindi nasunod lahat yun, aabutin na mahigit 1 taon. Would that be correct? Correct, Sir Chair. And that is precisely the reason why that second paragraph of Section 40 of PD 1445 was made para mapabilis po yung proceedings ninyo. Hindi po ba? Correct, Sir Chair. Yes. And we have... And you neglected to avail of this remedy in order for you to proceed faster insofar as your investigations are concerned. Tama? Sir, as I manifested po earlier, yes po, we have not fully utilized po yung remedy na yun, Sir Chair. And Yeah, no, Iho. Let me correct that. You have never utilized it. Not fully utilized. You have never utilized. Give me an instance or a case where you utilize it. You issued a subpoena or issued a contempt order. Meron po ba? in my 10 years po sa co-op, none pa, sir. Yes. You know why? Sabihin ko na po sa inyo. Kasi yung hindi nyo paggamit doon sa paragraph 2 of section 40 of PD 1445, it gives your people the flexibility to negotiate. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Akop. Any other member? Mr. Chair, last Yeah, go ahead, sir. na question ko sa taga-COA. Ano po bang ibig sabihin ng English na punish? Bakit at sa tingin ninyo, bakit yung term na yan ang ginamit na provision sa paragraph 2 ng section 40? To punish. Ano po ba, attorney, ito, hindi ko mabasa yung ano. Of course, sir, para po matakot ang sino man na hindi sumunod kung sa pag-uutos po ng COA po. Hindi po yun ang ibig sabihin Parusa ng po. panis. Kasi yung matakot, scary yun eh. Ano ba talaga ang panis? Parusa po. Parusa. Parusa. Anyone from the COA, for the COA? Kong Lara? Okay ka na ba sa COA? So that we can proceed with the other agency. Thank you, Please proceed. Mr. Chair. Attorney ng COA, sinong pwedeng sasagot nito? Yung kanina, sino bang talagang nakakaalam nitong na-submit? Wala? Wala ni isa sa inyo? Wala po? Assistant Director. Sir, yes po, dumaan po sa akin yan, sir. Pero kahit na papaano, ito na lang. Para lang malaman din na may mga kababayan na nakasubaybay dito. Dito sa report ninyo, dito sa fraud audit, nakalagay po kasi dito na naunang napirmahan yung kontrata bago na-approve yung budget. Tama po ba? Pagkaintindi ko. Sir, regarding the issuance of certification of availability of funds, it should come first or at the same time by the signing of the contract and the issuance of the CAF. In no case that the CAF should come after the execution of the contract. Yes. So, sa layman na salita, yung tanong ko kanina, nauna yung kontrata kaysa sa budget. Tama ba? Yes, Kasi sir. basahin mo na lang to kung sakaling hindi nyo pa nabasa. Kasi gusto ko lang manggaling sa inyo itong salita na ito, hindi manggaling sa akin.
No? Kasi kayo yung nag-prepare nito, mas mainam sa inyo manggaling. Yung 1.11, yan, basahin mo na lang. Examination of contracts with Philippine Broadcasting. Ganun. Sir Chair, 1.11, Sir Chair. Oo. As of January 8, 2021, when the PGC procured the 8,960,000 contract with PBSI, the CY 2021 AB with allocated amount of 8 million for advertising expense had not been approved by the SP, which it approved only on February 11, 2021. On the other hand, the CY 2020 AB cannot be deemed reenacted as of January 8, 2021, since the lapse of 90 days at the beginning of the year is required by law. Hence, the 10 million approved budget in CY 2020 for advertising expense cannot be deemed reenacted and may not be used as funding support for the 8,960,000 contract with PBSI. So, in short, attorney, dito sa kontratang ito, hindi dapat. Sir Chair, correct, Sir Chair. So, ito, Mr. Chair, series of transactions ito eh. So, sinasite ko lang yung isa dito, which happened 2021. No? May sumunod dito 2022. Ganun pa rin ang mga findings pa nilang iba. May mga contracts dito na walang ABC, yung approved budget cost. So, paano ka makikikontrata sa isang service or whatever projects or programs kung walang approved budget cost? Diba? Very basic yun. And of course, dadaan ito sa proseso, sa Procurement Act. Ang initial na kailangan doon is the approved budget to come up with the approved budget cost of a particular project or program. Tama o mali, attorney? Correct, Sir Chair. So, ito, lumabas dito na may mga notice of disallowance kayo ng sinasabi nyo ngayon. So, ang tanong ko, ano na nangyari na kapag wala pa? Meron na ba? Sir, wala pa pong notice of disallowance, Sir Chair. So, as of the ano din susunod after ito? Kailan magkakaroon ng notice of disallowance? Kasi binanggit mo kanina, no, pagka merong mga ganitong mga pangyayari, it will be a reason to give a notice of disallowance. So ngayon, kailan ng timeline? Babalikan natin, timeline pa rin. Kung matagal ang proseso ng pag-conduct ng fraud audit, at ngayon lumabas na after more than a year na sumite. Meron lumabas dito, kasang-ayon doon sa sinasabi nyo, may notice of disallowance. After a year nyo pa ba i-issue ang notice of disallowance? Sir Chair, as to the issuance ng notice of disallowance, inaantay pa po itong sunod na fraud audit report na ilalabas para sabay na po sila. So, etong fraud audit report na ito, siguradong lalabas ito end of the month as per yung commitment ninyo? Yes, sir. We are committed po yan, Sir Chair. This November, Sir Chair. Yeah. Mr. Chair, ito na naman tayo. What if hindi lalabas itong fraud audit report? Anong magagawa na naman natin sa committee? Kasi sa totoo lang, katulad ng fraud audit report ng Bombo, ang daming beses na postpone ito. And ito, noteworthy to mention, bakit pabalik-balik kong tinatanong kanina kung paano nyo nakuha yung mga dokumento. Di ba? Kayo yung, kaya nga kami nagsumite o ako lalo na. Bakit ako nag-file ng House Resolution to conduct a fraud audit? Kasi alam kong hirap ang regular audit na makuha ang dokumento sa provincial government.
Siguro narinig nyo, nag-testify dito, no, yung vice governor na tuwing hinihingi nila ang dokumento for liquidation ng mga programs, hindi nagsasubmit ang provincial government. Okay? Ngayon, hindi na namin ipipilit yun. Kaya nga ako, bilang representante na ikatlong distrito ng Cagayan, I filed this resolution para naman mapagaan ang buhay, no, ng kung sino ang gustong malaman magkano yung extent ng nagastos ni Governor Mamba nung panahon na eleksyon kasi massive yung ginawa niya eh. Ngayon, kaya nga namin inuulit sa iyo kanina, sana sinubaybayan mo man lang ang pagdinig namin dito para at least may idea ka, attorney, no? Kasi as far as yung power nyo, within your power, to issue subpoena, duces testificandum and duces tecum, no? Kasi hirap ang committee, no? Katulad nito, tanong ko kanina sa iyo, magkano ba talaga ang ginastos ni Mr. Mamba? Magkano? Palagi yun ang tanong eh. Kasi para ito maliwanagan ang Cagayano. Kasi may nagsasabi 500 million, may nagsasabi 700 million, may nagsasabi 100 billion. Kaya nga namin tinatanong sa iyo at ako bilang representante ng Tercera Distrito, gusto kong malaman sa Land Bank kung magkano talagang winidraw ni Mamba. Sa Land Bank, ayaw naman nilang ilabas. Kaya nga kami interesado na sa report ninyo. Okay? Kaya namin interesado. Ngayon, yung report ninyo dito as far as Bombo is concerned, hindi po, salamat at nagbigay ka na ng 2020 o 2022 na report. Pero hindi lang po ito yung talagang interesado. Interesado po kami sa kabuuan na sinayang ni Mr. Mamba na pondo ng provincial government na para sana sa mga tao sa ibang mga programa. No? So yun, balikan ko yung question sa iyo kanina. 2022 ito. Ano ngayon mangyayari sa 2016 na tinatanong ko? Babalikan mo yon? At magre-report ka pa rin sa amin? Kasi, as per statement kanina ni Congressman Tagook, kahit nga hindi ako mag-file ng House Resolution, kasama ito sa trabaho ninyo. Tama o mali siya doon? Correct po, Your Honor. So bakit kailangan nyo pa kaming mag-file? Paano kung lahat kami takot? Di pagtakot na sila sa gobernador, wala na rin ang pera ng taong bayan? Ganun ba yun? Kasi sa pinapakita nyo ngayon, no? Ko-conclude din ako na takot din kayo. Di ba? Ilang beses kong sinabihan na yung auditor nyong doon, si Eric Reyes, kine-claim nila na in-cahoots siya kasi nga takot siya eh. Ngayon, to be fair, mahirap na magsabi ka ng ganon na walang basehan, honestly. But then again, paano mo masisisi ang aming mga kababayan katulad niyan, no? Na walang resulta. Pag sinabi mo ba hindi nagsumiti ang provincial government, agswelto na ba sila? Ngayon, sabi mo, hindi, mag-i-issue kami notice of disallowance. Kailan? At magkano? Madali para sa iyo kasi nandiyan ka eh. Nasa COA ka. Paano naman kami? Na kami ay nadehado, na pera namin yung ginastos niya. Paano kami? Ikaw ba mananagot sa amin? O dapat si Mr. Mamba at yung mga ka-conspire niya dito? Sino mananagot? Ikaw o yung mismong gumastos nito? Sagutin mo ako, attorney. Sino dapat? Yung persons liable po, Sir Chair. Precisely. Kasi hindi naman fair na ikaw mananagot dito. But then again, katulad lang ng pulis na yan eh. Pag may nangyayaring krimen, ine-expect ng lahat na dahil may pulis doon, yung pulis ang manghuli doon sa perpetrator, di ba? Sa kriminal. Tama o mali? Tama o mali? Tama po. Tama. Ngayon, ikaw bilang auditor ka,
nilagay ka ng gobyerno dyan na bantayan ang pondo ng gobyerno para pag may ganyang mga pangyayari, di ba dapat ang auditor na mismo ang gagawa ng report, siya na mag-instigate. Katulad nito, para lang malaman mo, may nag-report sa akin, Mr. Chair, nitong past few days, na may tinapon na isang load na dump truck ng bigas sa Tugigaraw garbage dump site. Okay? Dump site. Pinasundan namin yun, Mr. Chair. Galing sa provincial government yung dump truck. So ni-report ko ito kay director ninyo. Tinext ko siya. Director, i-check mo ito kasi may report sa amin na ganito. Please validate. Tinawagan ko pa kung natanggap niya yung message ko. Kasi ayoko na ma-loss in transit yung mga report ng mga kababayan namin. Imagine mo sa mahal ng bigas ngayon, sa Cagayan ilang beses na kami nasalanta. Hirap ang mga tao doon. Itatapon mo ang bigas? Bakit? Anong ginawa mo? Ngayon, tanong sa auditor, anong ginawa nyo? Di ba dapat kayo magbantay nito? Pag may bigas na binili ang provincial government, di ba dapat malaman natin kaagad saan dinala? Bakit itatapon mo sa dump site yung bigas? Pagpalagay mo na kahit isang kaban lang yan eh. Hindi dapat. Ito isang load. Auditor, isang load ng bigas. Ganyan po ang nangyayari sa provincial government, Mr. Chair. Kaya ito, yung susunod na report na sinasabi nyo, susumitin nyo sa end of the month. Siguro sa ngayon, alam nyo na dapat yun, di ba? Kasi kasama ka ba sa nagbabasa nun? Sir, yes, sir. O ngayon, tanong ko na lang para malaman ng ating mga kababayan kasi last hearing supposedly ito eh. Ayoko naman na uuwi ako sa probinsya at tatanungin ako kung magkano ba talaga ang winala ni Mamba na pera at binayad niya nung panahon na yan. Ikaw nang tanungin ko kasi ikaw na ang may access sa lahat ng dokumento. Tanong ko sa iyo, magkano ba talaga ang ginamit ni Mr. Mamba nung panahon na eleksyon? Sir, sorry, Sir Chair, but hindi po ako makapagbanggit ng exact amount, sir. It will Hindi, depend pa po sa ballpark, paglabas ng report. ballpark, kung hindi exact. Nasa level ba na 100 million, 200 million, 500 million? Kasi to be fair din, no? Sa provincial government. Kasi ang pinarating sa akin, 500 million, ngayon may nagparating sa akin, nung kasagsagan na ng hearing, sabi hindi lang 500 million. O ngayon, on your end, may access kayo sa lahat. Magkano ba talaga? Kasi may nagsabi, kung isama mo yung mga ibang materyales, yung mga freezer na supposedly diniscard niya o dinispose niya nung kasagsagan ng COVID, pinospon lang para sa panahon ng eleksyon, aabutin kami ng 1 bilyon kasi pati yung mga mobile na patrol cars, dinistribute niya lang nung panahon ng eleksyon. So pinospon niya ito eh. Kumbaga, finreeze niya lahat. Alam mo yon? Nilagay niya lahat sa isang lugar muna para makita ng mga tao na may programa siya nung kasagsagan ng eleksyon, panghawak niya sa pulis, bibigay siya ng police car o ng mayor, doon siya nag-distribute. Kaya ako ngayon, interesado ako kasi panahon na naman ng eleksyon, auditor. Kung walang nangyari dito sa mga paglabag ni Mamba, uulitin yan. At kung wala kayong gagawin, no? Magiging president ang ginawa ni Mamba at yung ginagawa nyo ngayon, it will set a precedent. Yung inaction nyo, yung hindi nyo paggalaw, gagawin yan sa buong Pilipinas, kawawa naman ng ating bansa. Ang dami ng mga problema, natatamaan tayo sunod-sunod na bagyo at baha. At ngayon, masasayang lang ang pondo sa panahon na eleksyon kasi gagamitin yan sa eleksyon. So hindi ka ba naawa sa ating bayan, attorney? Ikaw nga, hindi ka ba naawa?
Sir, we understand the Hindi ka situation. ba naawa o naawa ka sa mga predicament natin ngayon, sa mga pangyayari? Sir, yes, sir. Oh yes, definitely. No? Kasi tayo, kung may konsensya ka, talaga maawa ka. But then again, i-reiterate ko lang, yung inaction ninyo pwedeng maulit. At yung inaction ninyo sa COA, no, pamamarisan yan, at lulustay na naman, no, ang mga local government kasi nakatingin sa inyo, wala palang mangyayari kahit anong sabihin nila sa Kongreso. So kahit anong gawin namin dito, no, na pananagutin natin ang dapat managot, wala mangyayari. Kasi at the end of the day, ang kailangan namin dito, it's all about black and white document. Dokumentong magpapatibay sa mga alegasyon ng mga pagkukulang o sobrang ginagawa ng mga lokal, katulad ni Mr. Mamba, kalabisan. No? Just to perpetuate himself in power, magkanong ginastos niya? Very clear. Lumabas na lahat ito. Nadinig na natin lahat. At napakayabang pa ni Mr. Mamba magsabi dito, walang mangyayari lahat yan kasi kaya niyang bayaran lahat. COMELEC, Supreme Court, lahat. COA, binanggit niya dito. At hindi ko lang inallege yan, pinakita ko ang video ni Mr. Mamba, auditor, para lang malaman mo. Okay? Hindi po hearsay ito. Galing sa mismong bunganga ni Mr. Mamba, para lang maintindihan mo. So kami, lalo na ako, election time na naman, fever, no? Kailangan ako mismo, humingi na ako ng pabor kay chairman na panghuling pagdinig na sana ito. Pero sa panghuling pagdinig na ito, kailangan may kasagutan din naman kaming Cagayano. Naintindihan mo, auditor? At yung kasagutan na yan, sa iyo manggagaling sa inyo. Hindi po manggagaling sa amin. Ako po ay naging tagapagtulay lang. Ako po ang tagapagbigay lamang, no, ng mga katanungan dito, katanungan ng galing sa Cagayano mismo. So yan lang po ang gusto kong malaman at this point, Mr. Chair, no? Sana true to their words na naman ang COA dito. Kaya yung sabi ko, yung legislation na ipopropose ko, hindi ko alam kung paano mangyayari ito, Chairman. Kung pwede bang ilagay sentensya ng mga auditor, no, na nakikikahots, pwede po ba yun, Chairman? Na ilagay natin na yung inuupuan ninyo, katulad nung sabi ni Kong Search kanina, ano sabi mo kanina, boss, na Sat, inupuan lang. Ang literal na meaning ng SAT, kung itagalog mo, inuupuan. No, wag naman sana. Every one of us here, no, has a role to play. No? Kayo, napaka-importante po, no, ng ano nyo, ng role ninyo. You are the guardian of public funds. Sana true to your mandate, wag naman regardless kung sino. Kung takot kayo, sabihin nyo takot kayo. Okay? Na bakit? Katulad dito, pwede bang hindi sila magbigay ng papeles? Ganun-ganun na lang yon. Ibig sabihin, absuelto ka na pag walang nagsasubmit ng papeles? Kaya yung tanong ko palagi sa iyo, kung hindi nagsubmit at magkano ba ang nawala? Magkano ba ang nawala? Kasi we don't have to prove anything here anymore. 12 hearings, 11 hearings, 10th hearing, sufficient na sana yun eh. Kaso may mga issues na sa inyo manggaling, and of course, sa land bank. Ang land bank paulit-ulit, no, na sinasabi hindi sila makapag-disclose. And of course, one of my provision na mga may amend diyan, hingin ko na maging exempted ang government funds when it comes dito sa nila na ano nila na bank secrecy. Kasi di ba ang COA naghihingi kayo na iplasta ninyo ang pangalan, name of project, amount, sino ang nag-i-implement.
duration of contract. Di ba nakalagay lahat yan sa mga projects? Tama o mali? COA, tama o mali ako dyan? Tama, Sir Chair. Tama. Kasi gusto natin ng transparency and accountability. No? Kaya bakit? Anong purpose na nilalagay mo yun? Para alam ng tao na itong proyektong ito galing sa gobyerno, ito ang tinatayo, ganito katagal gagawin to, under sa ganitong agency ito. So anong pagkakaiba niyan sa dineposit nila na account ng pera na yan na proyekto, dineposit mo sa land bank? Eh sinabi mo na nga 8.9 million, tanungin ko lang sa land bank yan. Totoo bang may 8.9 million ang sinasabi dito na project? Eh kung isasagot ng land bank, hindi namin masasagot yan. Kasi pera ng gobernador yan. Siya ang dapat magsabi sa amin na i-disclose namin. Mukhang hindi naman yata tama. Kung magkano talaga ang nilustay ni Mr. Mamba. So ang nakakasakit sa loob, si Mr. Mamba na mamayagpag doon, nagyayabang pa, no, na wala siyang kaso. Yun ba ang gusto nating marinig? Di ba? So ito hindi lamang po tungkol sa Cagayan ito, kundi sa buong Pilipinas. Sana hindi po ito pamarisan. E paano hindi pamamarisan ito? Siyempre kailangan may mananagot. Pero kung walang mananagot dito, definitely pamamarisan. Kung may magnakaw at hindi niya sasagutin yan sa korte at hindi makukulong, pag may nakaalam yan na ninakawan at hindi sumagot yung nagnakaw, gagayahin yan, auditor. Ganun lang po yun kasimple. Siguro naman it will not take a genius to realize that. Di ba? Tama o mali ako dyan? You're correct, Sir Chair. So sana yung promesa nyo na naman sa amin dito na end of the month isusumite yun. Alam ko may mga katanungan pa na naman doon, Chairman. No? Eh kung dito nga, imagine mo kung hindi ko din binasa ito, Chairman, hindi ko akalain 1 year lang pala ito. So ang ine-expect ko dito from 2016 up to the time na pinag-usapan ito, yun dapat. Ang liwanag po nun, Chairman. Again, hindi na naman po kailangan matalinong makakaalam nun na ang rason bakit nagpakandak tayo ng fraud audit ay para i-check ang disbursement since naupo si Mr. Mamba. Ganun lang po yun. No? Ngayon, kayo lang po ang naniniwala na kay Ganda Cagayan lang ang dapat pala, no, na isumite. Iparating mo yan kung sino man ang gumawa niyan, no, na order. Mr. Chair. Sir Chair, may I... COA. Sir, yung sa nabanggit po kasi na basis po yung sa kay Gandang program, kay Gandang Cagayan na program. The office order may have been issued based doon po sa letter po na galing din sa House. May paragraph po doon na yung kay Gandang Cagayan program po. The audit to be expanded to include kay Gandang Cagayan program po. If To I'm not include, mistaken. hindi ibig sabihin kay Gandang Cagayan lang. Ang liwanag dito, huwag ka na magko-comment dyan. Baka kahit na ayaw ko, i-move ko, in contempt ka, nagsasalita ka dito as if nandito ka. No? Ang usapan dito, mula nung naupo si Mr. Mamba. Okay? Kung gusto mo, i-review mo yung records namin dito. Pero ang liwanag niyan, na ang directive dito is from the time na naupo si Mr. Mamba kasi lumabas na nga dito. Alangan naman kami, 2022, ang ano ko lang sa'yo, imbestiga ko? Nasaan ang logic mo nun? Common sense. 2022, nagkaroon ng paglabag. Ibig mo sabihin, yung 6 months lang gusto ko imbestigahin mo? Di ba?
2022 ang pinag-uusapan natin kung kailan ako nag-file. Ngayon, nalilito ka na kasi akala mo napakatagal na nito dahil sa delay na ginagawa ninyo sa audit. As if yung 2022, yun lang yung hinihingi namin. Pero when in fact, kakapiranggot ang 2022. Ang matindi, ginawa niya 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. And of course, eto galing sa bombo mismo, nag-start sila 2016. Okay? Sana maliwanag yun. Ha? Huwag kang nag-iimbento dito na hindi mo naririnig kung anong mga pangyayari. So yun lang, Mr. Chair, when it comes to COA, I hope, ito, sabi ko nga, hindi man maliwanag ang mga pangyayari na magla-last day tayo ngayon ng hearing, pero dito sa dala ng mga issues ngayon, no, na hindi maliwanag yung mga fraud audit report. Imagine mo ito, Mr. Chair, kung ito ang babasahin ng ombudsman balang araw na napaka-vague yung report na yan, kumbaga, kulang sa asin, kulang sa lahat. No? Paano mo may shoot yan? So tignan nyo mabuti yung report na yan. Lalo na yung susunod na report ninyo. No, baka isipin nyo yung susunod na report ninyo 2022 na naman yon. Para maliwanag, no? O baka isipin nyo 2023 kasi matatapos ng 2024. Baka isipin nyo 2023 yun. Hindi po yun. Kailangan natin from the day po na nag-file ng House Resolution, ko-cover natin lahat ng findings. Kaya nga kami humihingi, lalo na ako, ng fraud audit. Okay? So sa lahat po ng paglabag doon, palakasin natin ang batas natin. At eto na naman, may batas nga, iba naman interpretasyon mo. Coming from you, ikaw ang chief ng legal ng COA. Alam mo ako, hindi ako abogado, attorney, pero masakit sa loob ko nakikinig na sinesermonan ka ng mga colleagues ko dito. No? Ikaw dapat ang mas master dyan. Kasi araw-araw na trabaho nyo yan. Diba? Dapat mahiya ka na nga dito kung ikaw pang pagsasabihan nila. So anyway, Mr. Chair, yun lang po. Nire-reserva ko lang po kung may pagkakataon pa para mahimay din natin kung ano magiging resulta po ng pagsumite nila dun sa fraud audit ng provincial government, not only itong karagdagan na bombo radyo na 2016 onwards, Mr. Chair. Thank So you. I will Congressman just put Lara. it on record, Mr. Chair. Thank you. Yes, again, before I recognize Congressman Daguok and Congressman Akop, again, it's the problem because the people that were sent here are really not the persons that we were asking for, no? But I also understand the dilemma of the representatives of COA, so, pasensya din. Congressman Daguok? Thank you, Chair. So, doon ba sa record ninyo from 2016 onwards, before nangyari itong na-file yung resolution, para matingnan yung paggamit ng pera sa probinsya, normal yung lahat ng mga report from 2016 to halimbawa 2020 sa record ng COA. May resident auditor naman kayo doon, tama po ba? Yes po, Sir Chair. So, wala kayo nakitang problema sa mga audit report nila from 2016 halimbawa to 2020? Wala. Normal yung covered lahat, authorized lahat yung mga expenses. Sorry, sir, but I cannot provide the answer kasi wala po yung resident auditor po makakasagot. Wala po yung resident auditor dito, sir. Kasi kung nag-fraud audit lang kayo nung na-file yung resolution, I assume na normal lahat. Kasi kung may nakita na kayo kaagad, halimbawa 2017, 2018, may nakita kayong problema, di dapat bago nagiging
Congressman Jojo, may ginawa na kayong fraud audit. So, considering na wala kayong ginawa, I assume na normal yung paggamit nila ng pera sa probinsya doon sa mga audit report, mga prior years. So, may problema talaga yung palagay ko may problema yung naka-assign doon na auditor. Thank you, Congressman Dagok. Chair. Chairman Akop. Chair, due indulgence lang kay Chairman Angkop. Gusto ko lang i-point out po ito, Go ahead. no? May nagparating po kasi dito, no? Kaya ako tinatanong kanina kung nandito si Rogie Sending, nandito po ba siya? Is Mr. Sending present? Comsec? Wala, di ba? Comsec. Wala siya, no? So nag-offer ba siya ng rason bakit hindi siya nag-attend ngayon? None, Mr. Chair. So ito, pinalagpas natin yan, Mr. Chair. Pero nag-post siya dito sa Facebook niya para lang malaman po natin lahat. Pinapatawag na naman kami sa Congress sa gitna ng delubyo ng pinagdaanan ng Cagayan sa sunod-sunod na super typhoon. Julian, Christine Leon, Marcet Noel. Ito na naman super typhoon Pepito. Need pa rin namin pumunta sa November 18 sa congressional hearing na pinatawag nila. Susuungin na naman namin ang lupit ng Super Typhoon Pepito kahit gusto namin magpatuloy na relief operation. Lord have mercy on us. Pinost niya yung invitation ng committee, Mr. Chair. Kaya ko lang po tinatanong ito kung sakali, kasi katulad niyan, tinanong nyo, nabanggit kanina, Mr. Chair, no, na papasalamat ang committee na nag-attend itong mga taga-provincial government, no, despite yung may bagyo sa amin ngayon, tapos may magko-comment na ganito at hindi naman nag-attend. And we just like to manifest, Mr. Chair, mga ganitong mga comments is unnecessary, no? Lalong-lalo na katulad ko, kailangan ko din mag-attend ito kahit kasalukuyan na nagbibigay din kami ng tulong doon. Hindi po kailangan ako ang pumunta doon para magbigay ng tulong. No, yung tulong po kahit wala ka diyan, Mr. Sending, no? Tuloy po 'yan kasi may mga taga-provincial government na mas marunong pa sa'yo. No? Kaya gusto ko lang po malaman nila 'yan. We've been doing this for the past how many weeks na, Mr. Chair. Sariling pondo po namin, hindi po namin kailangan magpakita diyan na makita nila na nagbibigay po kami ng tulong. No? Ang tao po mas maniniwala na nagbibigay ka ng tulong kung hindi ka naman makita diyan.